Purihin po ang Panginoon. Amen? Ang sarap po magpuri sa Diyos. Kapag pinag-uusapan ang pag-ibig ng Diyos, sa totoo lamang po, ay hindi ko po talaga maalis sa sarili ko ang lumuha. Whenever the teaching or the worship or the service talks about the love of God, no? Talagang nababasag po ang puso ko. It means a lot to me. Kasi until now, hindi ko maintindihan bakit grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa akin. No? Hindi ko maintindihan, hindi ko maunawaan, but until now, nandun ako sa point na lagi ako na-amaze sa pag-ibig ng Diyos. No? Before anything, no, ang ating pong theme for this month ay yung pong Jesus, Diyos ng pag-ibig. Sabihin niyo nga po, Jesus, Diyos ng pag-ibig. Amen. Tayo po ay sumandaling mag-acknowledge sa Panginoon. Lord, we acknowledge your presence, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Just like what you have said, kapag 2, 3 ang nagkakatipon, ikaw po, Panginoon, ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Lord, we acknowledge your presence. We ask to let the Holy Spirit speak to our heart. Ama, marami pong salamat. Pagpalain mo po ang salita mo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Kamusta naman po ang ating pong bakasyon? Yung iba ho, nagbago ang kulay. Nagbago po ang kulay. Yung iba naging mulata. No? Yung iba naman parang copper. No? Hallelujah. Pero bago po ang lahat, basahin po natin ang salita ng Diyos. Romans chapter 5, verse 5 to 8. Actually, ito po ay magmumula sana ng verse 1 hanggang verse 11. So, kinat ko na lamang po, no? Basahin po natin yan. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Yan. Sabay-sabay po natin basahin. And hope does not disappoint. Amen. For while we were still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. For one will hardly die for a righteous man. Amen. And last verse, but God demonstrates His own love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Tayo po ay makakaupo na. Maraming salamat po sa pagsabay ninyo sa pagbasa. Ulitin ko po, ang ating pong theme for November is Jesus, Diyos ng pag-ibig. No? Talagang hindi ako matigil sa amazement. Bakit among the people, why me, Lord? Bakit ako yung nandito? Bakit ako ginagamit at pinagkakatiwalaan mo? No? Nais ko pong pakinggan natin sa mandali itong kantang ito. Actually, ito po ay very classic song. Kaya lang, inawit po ng ating mga kaibigan from Korea. No? Nilagyan po nila ng bagong tema yung kanta. Can we play this song, please? Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible
so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Mahal ako ni Kristo. Alam niyo po, yung konting history, ito po ay naisulat way back 19 forgotten. No, ibig sabihin talagang ito po ay classic na. And kung pakikinggan niyo po yung tema ng kanta, pambata. Tama po ba ako? Pambata. No? Pero actually, ito po ay inawit ng isang hindi mananampalataya sa Diyos. Nung point na nakilala niya at nalaman niya na siya ay iniligtas ng kaisa-isang anak ng Diyos, no? Ginawa niya yung kanta at kinanta niya, Yes, Jesus loves me. Sabihin nga po natin sa sarili natin, hawakan po natin yung ating mga dibdib at sabihin natin, mahal ako ni Kristo. Amen. Yun po ang totoo. Yun po ang totoo. Lumaki po ako na naririnig ko po ang kantang ito. Lumago ako sa faith, naririnig ko po lagi yung kantang ito. Meron pa po kaming, uso pa yung cassette noon. Lagi ko pong pinapatugtog. The reason is, hindi ako makapaniwala na ang isang tulad ko ay mamahalin ng Diyos. Isang tulad ko na puro masasama ang iniisip laban sa kapwa, no? I cannot believe na mahal ako ng Panginoong Diyos. Mahal ako ni Jesus. No? Kapag po sa church, madalas ang reference po na pinag-uusapan, pag-ibig ng Diyos. Amen? Yung mga kanta natin, kanina, talagang ang theme is pag-ibig ng Diyos. And minsan, kapag sa family may malaking problema, ang napag-uusapan, ang nag-i-encourage ay ano? Ang pag-ibig ng Diyos. Actually, may problema po. May problema po. Marami po sa atin na until now, mga anak ng Diyos, nag-i-struggle. They are in struggle. No? They cannot believe na mahal sila ng Diyos. Hindi makapaniwala, karamihan pa rin. Sa mga mananampalataya sa loob ng church, hindi sigurado na mahal sila ng Diyos. Kasi marahil sa laman ng kanilang mga puso at isipan, sa pagkaabala sa buhay, o sa mga naranasang problema o nararanasang problema. No? Ito po ay sanhi, yung mga doubt natin minsan sanhi ng weakness. Kahinaan. Ano ba yung kahinaan natin? Hindi ko po alam sa inyo kung saan po tayo mahina. Amen? Not unless sasabihin nyo sa amin. Amen? Mahina ang tao. Even ang Kristiyano mahina. Salamat talaga sa Panginoon, nauunawaan niya tayo until now. At tinatanggap niya yung ating pong mga kahinaan. God is love. No? Tama naman po yun. Pero masasabi pa rin ho ba natin God is love kapag tayo po ay nangihina? To the point na ayaw mong dumalo? Na marami kang question sa puso at isipan mo. Can you still say God is love? I doubt it po, no? Nakakapagduda. Sa kabilang banda, on the other hand, no? Nais ko pong sabihin sa inyo na there are those who even shouted God is love. Maraming hindi naniniwala o maraming may duda na ang Diyos ay pag-ibig. Pero meron din namang mga tao sa loob at labas ng church
May pagkakilala kay Jesus Christ bilang Lord and Savior at walang pagkakilala kay Jesus Christ as Lord and Savior. At sinasabi nila, Diyos ay pag-ibig. Paano kaya nila nagagawa yun? No? Naipagmamalaki nila ang Diyos ay pag-ibig. Believing that somehow they've earned it. Bang naniniwala sila na mabuti akong tao, kaya kong sabihin si Jesus ay pag-ibig. Ang dependence ng kanilang pag-ibig sa Diyos ay yung kanilang sariling kabutihan. Mabait ako eh. Di ako nagagawa ng masama. Sumusunod ako sa batas. Hindi ako sumusuway sa magulang ko. Mabuti ako. Kaya masasabi kong Diyos ay pag-ibig. Actually, maliho. Nobody can say that God is love without seeing His life in the eyes of God. Hindi mo kayang sabihin ng Diyos ay pag-ibig once na nakita mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos. At dalangin ko po sa hapong ito, makita po natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Amen? Parang ang lungkot natin. Tapos na ho ang November 1. Ngumiti naman kayo sa katabi ninyo. Hallelujah. No, praise the Lord. Parang hindi tayo makangiti. Tapos may error din po. No? Ito po yung dalawang error. Kasi ang tao, laging feeling entitled eh. Mahal ako ng Diyos kasi mabait ako. Mahal ako ng Diyos, hindi ako nanggugulang sa pagsukli ko pag may bumili sa akin. Di ako nanggugulang sa oras. Papasok ako ng umaga, advance, uuwi ako, may overtime pa ako. Hindi ako nandadaya. Mga simpleng pamantayan ng tao. Di ako nagmumura. Nagsusukli ako ng tapat. Nagbenta ako ng sakto. Hindi ko kinukulangan ng isang guhit yung bigas na pinagbibili ko. Yan ang mga entitlement na nakikita natin eh. But do you know that entitlement, wala tayo nun. Wala ni isa man sa atin ang entitled sa biyaya ng Diyos. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Sa kanan at kaliwa. Mukha ho yung mga entitled. Pero honestly, in the eyes of God, nobody is entitled for His grace. Wala pong karapat-dapat sa atin sa biyaya ng Panginoon. Now, balik po tayo sa pinag-uusapan natin. Yung context po ng Romans chapter 5, verse 1 to 11. No? Actually, in-establish po muna ni Pablo. Doon po sa chapter 1 and chapter 2 na ang tao po ay makasalanan. That we are guilty. Ulitin ko po, no? Tingnan niyo po yung katabi ninyo. Mukha ho bang guilty? Hindi nyo alam. Ano nga yung biruan natin dito sa church? Di ka sure. No? Sabihin nyo sa katabi mo, di ka sure. Di ba? Nakakatawa, pero totoo. Ang sabi po ng Romans chapter 1 and chapter 2, pinapakita dyan na ang tao ay guilty at dapat hatulan ng kamatayan. Wala po isa man ang matuwid. Wala ni isa. Ang sabi po ng Romans. And then kung babasahin niyo po ang Romans chapter 3 and 4, no? Mga nag-aaral po ng Bible diyan. So meron na po tayong konting alam sa context ng Romans, no? Chapter 3 and chapter 4. Ang context naman po niyan ay sinabi ni Pablo na ang tao pwedeng mapawalang sala. Pwede silang ma-justify. So yan palang katabi mo, pwede palang ma-justify yan. Kahit makasalanan yan, pwede yang i-absuelto dahil sa pag-ibig ng Diyos. Good news, amen? May pag-asa. So, hindi po totoo na wala ng pag-asa. May pag-asa po. Lahat po tayo may pag-asa. At kung babasahin po natin
no? Doon po sa chapter 5, no? Nagsimula na po yung sanctification. Sinasabi na ni Pablo sa chapter 3 and 4, pwede kang ma-justify, mapawalang sala. Pagdating sa chapter 5, pinapakita niya yung sanctification ng mga taong tatalima sa Diyos. Pwede kang mapatawad. No? Pinakita diyan, sinabi diyan ni Pablo na yung benefits of sanctification. Sabi nga po natin, sanctification. Ulitin ko po, no, magkaiba po yung justification at iba po yung sanctification. Okay? Ang sanctification po, ito po ang mga ibang benefits na mababasa po natin diyan. Chapter 5 verse 1, peace with God. Nagkaroon po tayo ng kapayapaan sa Diyos. Amen? Nagkaroon ng ceasefire. Nagkaroon kayo ng kapayapaan sa pagkakaroon ng tiwala sa Panginoong Hesukristo. Yung peace ni Lord binigay. Yung peace between sa dalawang nag-aaway na panig, nagkaroon po ng kapayapaan. Maliwanag po ba? Nagkaroon ng ceasefire. Nagkaroon ng kapayapaan. Pangalawa, nagkaroon po ng access sa Diyos. Lahat po tayo rito lagi naghahanap ng access. Tama po ba? Hello? Sana may access ako sa gobyerno para madali yung mga papeles ko. Simple as that. Access. No? Makikita rin po natin yan sa verse 1. Hindi lamang po peace, nagkaroon po tayo ng access sa Panginoon. Makalalapit na po tayo sa trono ng Diyos. Makakatawag tayo ng Ama, Ama ko. Amen? Parang wala tayong gana talaga. Paano ko ba sasabihin to? Na ikaw, bilang makasalanan dahil sa pagkilala mo kay Kristo Jesus, sa pagtanggap mo sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, sa pagsisisi mo ng kasalanan mo, ikaw ngayon, no, may access sa Ama. So, hindi mo na kailangan ng padrino. Wala ka nang kailangang padrino. Yan ang ugali ng tao. Mahilig maghanap ng padrino. Tingnan mo nga po yung yung katabi mo. Mukha bang padrino yan? Ha? Mukha bang padrino yan? Padrina? No? Ang padrino po natin sa Diyos, sa langit ay ang Diyos. Ang anak mismo ng Diyos. Wala pong iba kundi si Kristo Jesus. Amen? At nagkaroon ka ng future hope. Kinabukasan. Pag-asa sa kinabukasan. Ngayon, hindi ka na sumusuntok lang sa hangin. Ngayon may patutunguhan ka. Kasi binigyan ka ng pag-asa ng Diyos sa hinaharap. Na alam mo, in the near future, kunin ka man ni Lord ngayon, no? Lumabas ka man dyan mamaya, may mangyari sa'yo, sure ka, meron kang patutunguhan. Amen? Tayo nga mga tao, buhay pa, meron na tayo mga life plan eh. Hello? Diba? Diba? Naghahanda ka na. Baka may mangyari ako. Dapat meron akong health insurance. Baka may mangyari sa akin. Dapat wag mahihirapan yung pamilya ko kasi meron na akong paglalagyan. Yun ang gusto ng tao eh. Pero sinasabi ko po sa inyo, ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, meron pong future hope. Meron pag-asa sa hinaharap. At dahil pa nito, ang Bangko Pilipino, subok na matibay, subok na matatag. Amen? Sa bangko, pasensya na ko kayo, yun lang yung naging bangko na naalala ko nung ako'y bata eh. No? Ang laki na ng laman ng bangko ko. No? 18 pesos. Malaki na yun nung araw. No? Bakit ko sinasabi ito?
To point out that yung ating insurance sa langit, mas matatag, mas matibay. Bakit? Ang pumirma, walang iba kung hindi ang Diyos. Yun po, siya po yung nag-approve. At pinirmahan po ito through the blood of His Son, Jesus Christ. Hindi ito hearsay lang. Hindi ito sabi-sabi lang. May nag-amen, praise the Lord na bata. Palapakan nga natin yung batang yun, hallelujah. No? Pangapat, eto ewan ko kung papayag kayo rito. Joy in suffering. Basta may joy, brother, no? Joy in suffering. No? Meron ka nga, nagsasuffer ka naman. Hindi na muna. Baka mausog daw, sabi nila. Hayaan natin sila ang magsabi rito. Alam nyo, joy in suffering. Yung bang kasama mo si Joy kahit nagsasuffer ka? Bodge, patok na patok sa ito, Bodge. Alam nyo, meron kang kagalakan kahit na ikaw ay dumaranas ng problema. Kahit nagdaranas ka, pinagsakluban ka ng langit at ng lupa, still, kaya mong ngumiti dahil kay Kristo Jesus na nasa buhay mo. Alam nyo, hopefully, actually right now, nagsasuffer po ako. Sabi ko nga kay Pastor, nataranta ako talaga kanina, at saka alam ni Joyme, no? Si Sir Joyme, nawala yung PowerPoint ko. Alam niyo kung bakit? Blurred po ngayon ang tingin ko. I am looking at you, just na-memorize lang siguro nung brain ko yung hugis ninyo, no? Na kaya nakikilala ko sa but actually, blurred po itong matang to. Ang question ito, dahil ba dito, hindi ako magpupuri sa Diyos? Dahil lang ba sa itong isang matang to lalong lumabo, is that enough para ako ay pigilan na ipahayag ang salita ng Diyos? Actually, alam po ng mga anak ko, gumagawa po ako ng inaayos ko po yung PowerPoint ko kahapon pa. Sabi ko sa computer ko, eto yung screen. The reason is, malabo talaga eh. At kanina habang nagpupuri tayo, ang sabi ko, Lord, walang pipigil sa akin kasi hindi mo pinigil yung pag-ibig mo sa akin. Amen? Sino rito yung mga fans ng Ginebra? Taas ang kamay. Taas. Sige po. Yung mga fans ng mga die-hard, mga die-hard Ginebra dyan. Di ba? Nakita natin yung mga kamay. Huwag kayong maya. No? Taas natin ang bandera. Si Lord, die-hard fans mo, whether you like it or not. Mamaya, patutunayan ko po sa inyo. The foundation for all of this, doon po sa sinasabi kong benefits of our sanctification, no? The foundation is the love of God that He has demonstrated using His Son. Nakikita po natin yan sa chapter 5, verse 5 to 8. Basahin ko po. At hindi tayo binigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Verse 7, mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid
Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Wow! Naintindihan po ba natin to? Kahit ikaw ay nagpapalangoy-langoy, nagtatampisaw sa kasalanan, kahit noon pa, si Kristo Jesus namatay na para sa iyo. Hindi ka pa pinanganganak, ibinigay na ni Jesus Christ yung buhay niya para sa atin. Amen? Kasi alam niya na kinakailangan natin ang kanyang pag-ibig. Hallelujah. Sana naiintindihan po natin, ano? Nais ko po, ito na po, papasok na po tayo sa first point. The demonstration of God's love. Jesus died for the sinners. Sabi po dun sa binasa natin sa verse 5 to 8, maaaring may matay sa mag-alay ng buhay niya sa matuwid, pero malabo. Amen? Maaaring meron, pero malabo. Paano kung mamamatay ka para sa makasalanan? Yung ang mamatay para sa matuwid na tao, malabo na eh. Paano pa kung ibibigay mo ang buhay mo sa taong walang kakwenta-kwenta? Payag ka nun. Diba ang iniisip mo agad, sayang. Sayang. Walang katuturan. Pero si Jesus Christ, mas pinili niyang mamatay para sa mga makasalanan. Amen? Kaya nga bumaba si Jesus Christ para ba sa matutuwid? Hello? Hindi. Bumaba mula sa langit ang Panginoong Jesucristo, inialay ang buhay para kanino? Sa mga makasalanan. Para sa atin. Para sa iyo, para sa akin. Para sa ating mga walang kabuhay-buhay na nilalang. Amen? Hallelujah. Gusto ko pang makita natin to. Yung our condition. Yung our condition. Ano ba condition ng mga taong pinag-alayan ng Diyos ng buhay niya? Ito po ang condition natin. We are all bankrupt. Sabihin nyo nga po, bankrupt. Bakit ka bankrupt? Dahil ba hindi ka mayaman? Dahil ba wala kang negosyo? Bankrupt means filthy, madumi, kapos, walang kakayanan, hindi makaabot saan? Sa kalwalhatian ng Diyos. Kasi ang pamantayan ng Diyos, ito eh. Ang pamantayan ng tao, ito pwede na. Hindi po. To satisfy the anger of God, kung pag-aaralan po natin ng Bible, para masatisfy ang galit ng Diyos, kinakailangan tumigis ng dugo. It's either dugo ng makasalanan or dugo ng ibabayad niya para doon. Biruin mo, anak ng Diyos nagbigay ng buhay, tumigis ang dugo para kanino? Para sa iyo, para sa akin. Amen? Dito pa lang pag naunawaan mo, sapat na para tumulo yung luha mo. Honestly, alam ko, kaisa ko ng puso si Pastor, no? Kanina habang nagpupuri tayo ng holy, 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 yung pinapaawit po ni Doc Spark, tumutululuha ko, hindi ko malaman bakit. At nung paglingon ko sa unahan, nakita ko si PX. Nagpupunas din ho ng tissue. Alam niyo bakit? Kasi pag sinabing holy, 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 alam namin, hindi kami makakaabot dun. Alam namin, di namin kayang bayaran yun.
kahit anong gawin namin, hindi kailanman kayang bayaran ng tao yun. But because of the grace of God, siya yung nagbigay ng buhay, ang Panginoong Jesucristo. Nakakaawit tayo ngayon dito ng holy, holy, holy. Amen? Hindi ko alam kung ano nararamdaman ninyo pag inaawit niyo yung holy, holy, holy. Pero ako, one thing for sure, at karamihan po sa mga lingkod ng Diyos, pag umaawit po ng holy, 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 halos gusto po naming mawala sa aming kinatatayuan o inuupuan. Dahil alam po namin, hindi kami karapat-dapat doon. Pinapakita ko po sa inyo ang lagay natin sa harapan ng Diyos. Amen? Sana maintindihan at makita natin ito. Na walang may pagmamalaki ang sino man sa atin pagdating sa kabanalan ng Diyos. Kaya tayo, kung meron tayong maririnig na nagkakasalang kapatid, huwag po nating pandirihan. Huwag po nating itakwil. Gaya mo, namatay si Kristo Jesus para sa kanila. Amen? Show the love of God dapat. Patuloy natin pinapakita sa kapwa natin na mahal natin sila gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Alam ko hindi natin kayang pantayan ng pag-ibig ng Diyos, pero at least, do something about it. Amen? Sabihin nyo nga po, do something about it. No? Yun bang huwag tayong anong tawag doon? Tengang kawali. Huwag tayong magbubulag-bulagan. Show the mercy and the love of God sa ating pong mga kapwa. Amen? Alam niyo po, kung nakasama namin kayo sa Agoncillo, manlulumo po kayo. Yung pong sasakyan doon na 4x4, di ko po alam kung nakita ng ating mga kasama. I think nakita nila Vincent, tinuro ko po sa kanila. Ang ganda ng bahay. Kaya lang sira, wasak. At yung, di ko matandaan kung Montero or Toyota, nakabalentong po doon sa garahe. At yung ilalim po niya nakasampa doon sa bakod. Ini ang imagine ko. Kung mahal ng Diyos tong mga taong to, at nagkaroon ng unos, ganun na nangyari, sino ho ang magpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa kanila? And praise God, tumugon ang Journey Church Makati. Amen? Ang dami yung tumugon na tulungan yung mga taga-Agoncillo at Bicol. Biyaya ho ng Diyos yun. Naalala ko po yung biruan namin ng mga kaibigan kong pastor. Kapag may blessing ka daw, pinaparaan lang sa'yo ni Lord yan. Gusto kang gamitin kasi ni Lord para i-bless yung iba. Hello? Amen? So, sabi ko, ganun pala. So, lahat ng blessing ko, I need to share with everyone. Kahit paano. Kaya mamaya, pila po tayo, bibigyan ko po kayo ng tigli ₱5. Joke lamang po. No? Joke lamang po. Wish ko lang. No? Wish ko lang. Pero we have to share the love of God. Amen? Mamaya po, maririnig po natin yun. Dito po sa binasa natin, sabi po dyan, God's love was never been based and dependent on on us. No, yung pag-ibig ng Diyos hindi po nakadepende kung sino ka. Hello? Ang pag-ibig ng Diyos hindi nakadepende kung sino ka, kung ano ka. Amen? Kasi nga bankrupt tayo sa kasalanan eh. No? The fact He loved us first when we are unlovable. Yun po ang totoo. Una pong nagmahal ang Diyos sa atin kahit tayo ay hindi kaaya-aya. Oh, nilapit niyo na yan. Nakita ko na po. Minamadali ko na po. No? Kala nyo, Pansinin po ninyo to, no? Nais ko pong basahin natin, ano? No? Hindi ka karapat-dapat eh. Wala. Ano meron ka?
No? Pero minahal ka ng Diyos kahit nung ikaw ay mahina pa. When we are weak. Amen? Tapos, nung tayo ay ungodly, walang takot sa Diyos. Alala ko po, nung wala akong takot sa Diyos, grabe. Kaya ko makipagharagan sa kalye. Alam niyo yung haragan? Ha? Kaya ko po makipagsabayan ng rambulan sa kalye. At hindi niyo ko mauutakan. Dahil mawawala ako doon, dahil sasabihin, nagtago ako, natakot ako. Magugulat na lang po yung karambulan namin, nasa likod na ako. Ganun po ako katalino. Sabi nga sa inyo di ako marunong lumaban ng harapan nung ako hindi pa born again. Di ko kaya payat ako So gadaanin ko sa utakan. No? Now, sabi pa dyan, sinners. Pero nung ungodly ako, nung makasalanan ako, minahal na ako ng Diyos. Kahit alam man ang isip ko, puro kasalanan. Pananakit sa tao. Mga bagay na nakarumal-dumal. Kaya nga pag pinag-uusapan ng pag-ibig ng Diyos, unang-una akong nawawala sa upuan. Unang-una akong nawawala sa kinatatayuan ko. Nababasag ang puso ko. Minahal tayo ng Diyos nung tayo ay kaaway pa ng Diyos. Amen? Sino ka ba para mahalin ng Diyos? Sino ba ako para mahalin ng Diyos? Ano meron ako para ako ibigin ng Diyos? Wala. Bangkarote nga ako Bankrupt nga ako immorality. Sa immorality, bangkarote ako No? Paul makes it clear that there was nothing in us that prompted God to set His love on us. Ano meron sa'yo para pag-ukulang ka ng pag-ibig ng Diyos? Wala. Wala. Hindi po tayo kaibig-ibig. No? Pansinin po natin, His work. Not only does God love us apart from anything in us, but God loves us at great cost to Himself. Pero mo, di ka na nga mapakinabangan, malaki pa nalugi sa Diyos. Amen? Ano kinalugi ng Diyos? Ano nawala sa Diyos? Diba bumaba yung sarili niyang anak para sa atin? Kalugihan yun, actually. Pero tinuring na pagpapala ng Diyos para sa atin. Sana naiintindihan po natin ang ating pong mga pinag-usapan. And lastly, Jesus died for the sinners. We love those who are lovely. Totoo naman po yan. Kaibig-ibig, minamahal po natin. Gusto natin yan. Amen? Kung sino yung kaibig-ibig, kung sino yung karapat-dapat, yun lang ang pinipili natin madalas mahalin. Pero tayo hindi kaibig-ibig, pero inibig tayo ng Diyos. Hallelujah. Wala tayong may pagmamalaki, mahal tayo ng Diyos. No? Babasahin ko lang po sandali ito. But God set His love on sinners. Yung pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya para sa mga makasalanan. Amen? Pero itong, ang twist. Binigay ng Diyos lahat ang kanyang pag-ibig sa makasalanan. Pero ang question, this is the twist. Meron bang matuwid? Sabi po ng Bible, wala ni isa. Wala ni isa ang naging matuwid. So lahat po tayo, pinagpala ng Diyos dahil sa mahal niya tayo. Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Galatians 2:20. Ang sabi po dyan ay ganito. I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. Hallelujah. Nakita niyo po yung mga nakadilaw, naka-highlight? Crucified with Christ. Christ lives in me.
Tapos ang huling-huli po, I live by faith in the Son of God. Hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Dahil nasabi ko yun kasi sinusunod ko ang kalooban niya. At pinahihintulutan ko ang Diyos na siya po ang maghari sa buhay ko. Do we all let God be the authority in our life? Hinahayaan ba talaga natin ang Diyos na magbigay ng authority sa buhay natin? Na siya na ang masusunod? I doubt it. Lord, ito lang akin. Lahat yan sa'yo na. Ito lang. Panonood lang ng telenovela. Okay na to, Lord. Ito na lang akin. Lahat yan sa'yo na. Pero God wants it to be total. Ang gusto ng Diyos, lahat. Wala kang ititira sa sarili mo. At dalangin ko na yun po ang mangyari sa buhay natin. Ibibigay natin ang lahat sa Panginoon. Kaya kanina, Pastor, sabi ko, laban kung laban na talaga eh. Ano mawawala sa akin? Meron ba? Wala. Wala naman ako eh. Nagets nyo? Ano pa ang mawawala sa akin? Wala naman ako. Kaya, laban kung laban. No retreat, no surrender sa pagsunod sa Diyos. No retreat, no surrender sa pagpapasakop sa Kanya sa lahat ng bagay. Kaya nga kanina, lalo lumalakas ang aking ang aking kalooban eh. Lalo akong maglilingkod sa Diyos, mawala man tong isang to. Hallelujah. Dahil wala naman talaga ako eh. Amen? And last point, experience God love. We are filled with the Holy Spirit. No, from verse 5, no? Sure as hope. Sure as hope. Assure hope. No? Sigurado yung ating pag-asa. 100%. Hindi 101, hindi 99%, kundi 100%. Shoot sa banga yung mga pag-asa natin sa Panginoon. Kaya wag po tayong matatakot sumunod sa Diyos. Amen? Sigurado yung pag-asa natin. Ano man ang mangyari sa atin dito sa lupa, sa buhay natin, kapag ginagawa natin at sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, wala akong takot gawin yun. Bakit? Meron akong siguradong pag-asa sa langit. At yun ang totoong disenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lang dito, kundi sa langit. Love poured into our hearts. Binuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso. No? Dinescribe ni Paul yung demonstration ng love that happened outside of us. Dinescribe niya saan yun? Verse 5. From 5, 6, 7, and 8. Kaya po yun ang diniin ko. That God's love is poured into our heart. This is God's love applied and experienced. Applied. Experience and applied. Applied and experience. Nung ibinigay ba natin ang buhay natin sa Panginoon, may nangyaring maganda. Hello? Hello? Whether you like it or not, meron. May mga small miracles, may mga big miracles, may small winnings, no? May big winnings. All the same, kasi dahil sa Diyos. Kaya nga bumabalik tayo sa Panginoon eh. Lalo na kapag meron tayong mga problema eh. Ang tinatawagan natin ay ang Panginoong Diyos. No, guaranteed nga yan, guaranteed. Nilagay ng Diyos yung kanyang pag-asa sa atin. Tapos, sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Wow! Yan palang katabi mo, no? Tabernakulo ng Holy Spirit. Sabihin nga po natin, tabernakulo. Yan pala ay tahanan ng banal na espiritu sa ayaw at sa gusto mo. Amen? Nung yan ay tumanggap kay Kristo, yan ay naging tahanan na ng Panginoon. Minsan nga lang, nagmumukhang ordinaryong kubo.
Pero ang totoo, tahanan yan ng banal na espiritu. Minsan iniisip ko pa lang, umiiyak na ako honestly. Who am I na ako ay pag-ukulan ng pag-ibig ng ating Panginoon? Nais ko pong magtapos muna rito dahil meron na generalize ko naman po yan. No? 3 pong application lang. At magiging mabilis lang po ako. Number 1, rest. Paano natin may papakita na mahal natin ang Diyos? Rest in Him. Ano yung magpapahinga ako sa Kanya? Meaning, ititiwala ko ang lahat sa buhay ko sa Diyos. Amen? That's rest. Yung pag-aalala ko, ibibigay ko yan sa Diyos. Yung buhay ko ngayon, ibibigay ko yan sa Diyos. Pangatlo, no? Love like He loves. Magmamahal ako gaya ng pag-ibig ng Diyos. Kahit hindi karapat-dapat, titiisin ko yan. Mamahalin ko yan. No? Honestly, no, hindi ko masabing mamahalin ko ng diretso. No. Tao lang ako Pero mapapangako ko po sa inyo, titiisin ko yung mahalin dahil mahal yan ng Diyos. Papakatotoo lang po. No? Hindi pa po ako ganun dahil something in me that tells na, mag-hold back ka. Whether you like it or not, something in us is telling na mag-hold back ka. Pumigil ka ng sarili mo. Pero the truth is, ito po masasabi ko, kahit may problema sa taong ito, titiisin ko yan. Ilalapit ko yan sa Diyos. Ipapakita ko na mahal siya ng Diyos. And lastly, sabi po dyan sa 1 John, chapter 4, 10-11, ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Para patawarin, sinugo yung walang sala para sa isang makasalanan. Hallelujah. And lastly, pangatlo po, share. Share. Nilagay ko po dyan, I will lead people or lead us to share the invitation to His love with others. I-share ko yung pag-ibig ng Diyos. Hindi ko aangkinin. Hindi ko sosolohin. Tama yun. Hindi ko sosolohin. Sasabihin ko sa mga tao na mahal sila ng Diyos. Hindi ko lang ipapakita, sasabihin ko. Amen? Kaya nga yung pag-ibig po ng Diyos magtutulak sa atin para mag-evangelize, magdala ng mga tao sa church. Amen? Mahal niyo ba ang Diyos? Magdala po tayo ng mga kaluluwa sa church. Tayo pong lahat ay tumayo.